Ama ko, sa iyong kamay, inihahabilin ko na ang aking kaluluwa. Hi guys! So bago nga maganap itong masaklap na pangyayari sa akin kanina sa Sinakulo, balikan muna natin ang behind the scenes bago magsimula itong aming play. Maaga pa lamang ay pumunta na kami ditong mga gaganap para makapag-ayos na ng mga props, costume, makeup ng bawat character, at bawat isa nga dito ay busy na sa pagsasaayos ng kanilang mga sarili. Shoutout din po kay Mama Nel na siya nag-makeup sa akin bilang Jesus, at kay Ate Heart naman para naman sa ibang mga gaganap. Gayon din po kay Punong Sundalo na siyang bubugbog sa akin maya-maya lamang. Ganito kami dito, tulungan. Samantalang sa labas ay unti-unti na rin nagkakaroon ng mga manonood. Bago magsimula ang play ay nagkakaroon muna kami ng isang bilog para sa baptism of role, at isa na rin itong paraan para sa aming characterization at makapag-internalize bago kami sumalang sa pagtatanghal. At dahil maproseso nga itong aking makeup, minimake sure lang namin na matibay ang pagkakakabit nito sapagkat baka ito'y matamaan ng latigo or mahila ng mga sundalo, kaya dapat matibay. Dumating na rin si Father para mag-alay ng dasal, at pagkatapos nga nito ay kanya-kanya na kaming punta sa aming pwesto. At bago ko naman ipakita ang mga naganap sa pagkatanghal, ipapakita ko muna ngayon ang behind the scenes ng aming dress rehearsal noong nakaraang Huwebes Santo ng gabi. Oh my God, so dilim. Hi guys. Katapos ako na kami internalization, pero umiyak kami kaya kaya. Hi guys, so kami dress rehearsal po namin. And bukas na po yung play. Manonood po kayo. Taon-taon din namin isinasagawa ang dress rehearsal ng gabi, sama-sama kaming umaakto na parang magtatanghal na kami ng mismong araw ng play. Araw-araw ay isuplot na parami ng parami. Ang sumusunod sa kanya, ang mga maling gawa ninyo, magpapabayin ng pedestal ng Consejo de Madrid. Siya na nga si Jesus Nazareno. Kawal, igamos ang taong yan. Okay, fast forward, syempre. Pinraktis na namin dito ang lahat ng aming mga gagawin. At eto rin yung unang beses ng practice namin ngayong taon na ako ay itataas sa krus. Medyo magulo pa kami sa part na yan kasi hindi pa namin alam kung paano nga ba ako itatalang. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Sa iyong kamay, inihahabilin ko na At yan na nga, balik na tayo sa mismong play. Ito yung part na papasok na ako sa aking scene. At grabe talaga, kabadong-kabado ako sa backstage niyan. At maniwala kayo sa hindi. Hindi talaga ako napanood nyo kanina. Sapagkat ramdam na ramdam ko yung mga mangyayari sa akin. Ipagkakanulo ako, bubugbugin ng mga sundalo, igagapos sa haliging bato. Alam ko namang acting lang or pagsasabuhay lamang ito, pero yung naramdaman ko talaga kanina as in, hindi ko mapigilan, sobrang intense. Kaya kahit yung pagbibitaw ko lamang ng linya na dapat simple lang, naiiyak na agad ako, yung luha ko tumutulo ng kusa. Pagpalain ang iyong pangalan. Eto na marahil ang pinakamalungkot na sandali ng aking buhay. Ang tiyak na pagpala po sa mundong iba. Grabe talaga yung iyak ko sa scene na yan. After nga po dyan sa may halamanan ng Getsemani, dadakipin na ako ng mga sundalo at doon na magsisimula yung mga mararahas na pangyayari bago ang pagpapako sa akin sa krus. At dahil hindi ko nga po dito may papalabas yung mga scene na yon, lalo yung scene na binubugbog ako at marami ng dugo, abangan nyo na lamang po ang aming i-upload na full video sa aming mismong page, Teatrong Kumot. Kaya naman guys, abangan nyo rin po ang part 2 ng aking behind the scenes ng mga naganap ngayong Biyernes Santo. Maraming salamat po sa panonood. Bye!